Ito po mga kababayan, breaking news. Itong si Ombudsman Boyeng Remulla ay tila bumahag ang buntot mga kababayan. Bumahag na po ang buntot at tila baga ay aatras na po sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta mga kababayan. Parang nagising na po sila sa katotohanan. At naisip po nila na tagilid po talaga ang ginagawa po nilang kaso na plunder at indirect bribery kay Senator Rodante Marcoleta mga kababayan. Kaya parang bumahag ang buntot mga kababayan. Ito po, pakinggan niyo po ang isi-share ko po sa inyo ngayon sa interview po ni Ping Lacson kay Miss Karen Davila mga kababayan na tila ang target nila ngayon ay ito na po si Joel Villanueva at itong si Jinggoy Estrada mga kababayan. Okay? Imbis na una po nilang kasuhan itong si Sen Marcoleta ng plunder, tila mas mauna pang makukulong itong dalawang easy target mga kababayan. Okay? Kaya ito po, pakinggan po ninyo ang isi-share ko po sa inyo. Maiksi lang po ito mga kababayan sa interview ni Lacson. Ito po yung video mga kababayan. Assuming hypothetical ito, Karen, I'd like to make clear, baka ma-misunderstood na naman. Now, we're not praying, we're not hoping that one or two or three of our colleagues would go to jail. No? Pero kung mangyari yon, say, kung today, because it's not a holiday, nasabi na rin ni Ombudsman Remulla na today, i-refer na nila yung kaso ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. So give or take 24 to 48 hours, baka ma-issue ng warrant. So by Monday, the ratio would be 11 against 11 because right now, they're 12 because Senator Bato is not available. Hindi lang mapipilit sa floor yung ma-adapt yung resolution kung walang quorum. Kasi ganun din ang gagawin namin pag pinilit nila. May iwanan yung minority leader. Yun, a repeat of what happened last Tuesday. Now, assuming that in 2 weeks, kasi in-announce din ni Ombudsman Remulla ito, si Senator Villanueva, what if in 2 weeks, naipal din yung information, na-issue din siya ng warrant, the ratio would now be 11 and 10. So effectively, we will be the majority. While they have the Senate President on their side, but they would only be 10, coming 11. So what happens, Karen, is we'll be controlling all the committees because we will move to declare all the chairmanships of all committees vacant, and then we will re-elect the chairpersons. So that's an awkward situation, but that's the reality. It takes certain votes to elect a Senate President or to oust a sitting Senate President. But it only takes a simple majority to elect the chairman or the chairpersons of the committee. Pero Senate President, so kung gano'n ang situation, ang scenario, Senator Cayetano will be limited to a mere presiding officer. But he does not control the Senate because the controlling number would be 11 as it is now against 10. Yan po mga kababayan, sa susunod na linggo, posible na di umanong lalabas ang warrant of arrest nitong si Jinggoy Estrada, mga kababayan, by Monday. At sa susunod na 2 weeks, mga kababayan, ay kay Joel Villanueva naman, mga kababayan. Okay? Ang magiging bilang daw po, mga kababayan, 11-10. Pabor na po sa kanila, mga kababayan. Ibig sabihin, ang target po, ito lang po si Jinggoy at saka si Joel, mga kababayan. Si Senador Marcoleta ay hindi na muna nila gagalawin, mga kababayan. Kasi pag nakuha na po nila ang 10 sa majority ngayon, pwede na pong makipagbakbakan po sila, mga kababayan, sa majority. At pwede na po nilang aagawin daw
yung mga committees, mga kababayan. Ibig sabihin, mapipigilan nila ang pagdinig sa Blue Ribbon, mga kababayan. Ibig sabihin, magkakaroon po ito ng malaking pagtatalo at malaking gulo pa po ang mangyayari, mga kababayan. Okay? Kaya iniisip ko na plano po talaga, ito po talaga ang target po nilang gagawin, ang pagkaso sa mga senador sa majority para mapigilan ang pagdinig dyan sa Blue Ribbon, mga kababayan. Okay? At sa tingin po nila, medyo mahirap kalabanin itong si Senador Marcolita, isang abogadong matapang at hindi aatras. Kaya dito muna sila kay Jinggoy at kay Joel Villanueva, mga kababayan. Okay? Kaya safe na itong si Senador Marcolita. Okay? Pero hindi naman po ibig sabihin na iiwanan nila Marcolita itong dalawang kasamahan po nila, mga kababayan. Walang iwanan po. Walang hudasan sa Brave 13, mga kababayan. Ito po, pakinggan po ninyo ang isang video na isishare ko po sa inyo kay Liamas, mga kababayan, at itong uhuging abogado na si Tumuturgo, mga kababayan. Ito po yung naging usapan po nila. Katulad din po sa binanggit ni Lacson, mga kababayan, na itong si Jinggoy lang at si Joel Villanueva ang kakasuhan, mga kababayan. Ito po ang kanilang usapan. Siyempre, magiging crucial dyan kung makukulong na ba si Jinggoy. Susunod na ba si Joel Villanueva. Kung sakali mangyari yon, dalawa yung makulong, edi yung minority, majority na. Kaso, hindi pa mapapaltan yung Senate President. Dahil kailangan mo 13 eh. Oo. Pero lahat ng committees, magbabago na yung chairman. So magiging lame duck na si Alan Peter. No? Pwede siyang i-outvote every step of the way. No? Para siyang gago ron. Kaya Yan po, mga kababayan, talagang pati sila ay alam po nila ang mangyayari na itong si Jinggoy at itong si Joel ay unang makukulong, mga kababayan, at ang bilang 11-10 daw po, mga kababayan, at magmumukhang lame duck daw po itong si SP Cayetano. Walang function po ang kanyang pagiging presiding officer, mga kababayan. At yun, ang mga committees kayang makuha ng nasa minority ngayon, mga kababayan. Okay? Ibig sabihin, wala. Si Senator Marcolita ay hindi po muna nila gagalawin, mga kababayan. Kasi alam po nila na matapang po ito at hindi basta-basta susuko. Okay? Ito, pakinggan po ninyo ang kanilang, sila mismo ang nagsasabi na matapang po si Senator Marcolita. Ito po, pakinggan po ninyo. ano yan na ano ito eh. Pero anong masasabi mo? Ang yabang din ni Marcoleta, kahit daw anong mangyari, hindi daw siya titiklop. Anong masasabi mo dyan, Al? Hindi, matapang siya kumpara kay Jinggoy dahil backup siya ng iglesia. Siguro ang inaasahan niya ay magne-negotiate or magmo-mobilize yung iglesia para sa kanya. Matapang daw si Senador Marcolita kumpara kay Jinggoy. Di ba? Kaya inuna po nila si Jinggoy, mga kababayan, kasi easy target po ito. Madaling ipakulong, hindi abogado at hindi palaban. Pero itong si Senador Marcolita, baka mag-mobilize daw yung iglesia. Kaya alam po nila ang mangyayari, mga kababayan. Okay? Kaya hindi muna nila gagalawin itong si Senador Marcolita. Kaya ito sa pananaw ko, mga kababayan, itong plano po nilang pagpapakulong kay Jinggoy at kay Joel ay sa tingin ko mangyayari po ito, mga kababayan. Mahirap po itong pigilan kasi nasa kapangyarihan po sila ngayon. Pero magkakaroon po ito ng malaking gulo, mga kababayan. Kasi ang focus sa mga tao ngayon nasa Senado kasi nag-aabang po sa pagdinig sa flood control. Habang itong minority naman, mga kababayan, sinisika po nila na hindi magkaroon ng pagdinig uli sa flood control, mga kababayan, dyan sa Blue Ribbon. Kaya gumagawa po sila ng paraan, papakulong ang mga miyembro po ng majority para
mabawasan ang kanilang bilang, mga kababayan. Okay? Kaya galit na galit po sila doon sa proposed amendments ni Senador Marcoleta na payagan ang kabilang po nilang mga senador na dumalo sa video call o sa tawag, mga kababayan. Kaya nanggalaiti po sila sa galit, mga kababayan. Kasi mapupurnada po ang kanilang mga plano. Kasi ang plano kasi, bawasan ang majority para may laban po sila, mga kababayan, at pwede po nilang mapigilan ang pagdinig sa Blue Ribbon. Ganun po yan. Okay? Kaya sa Lunes, malaking gulo po ito. Malaking gulo po ang mangyayari uli sa Senado, mga kababayan. Okay? Abangan po natin at maging mapagmatsyag po tayo, mga kababayan. At sana wag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila na tatakpan at pipigilan ang Blue Ribbon, mga kababayan. Kasi ang pinakasusi para matuntun po talaga yung mga magnanakaw itong Blue Ribbon, mga kababayan. At sa tingin ko, mababanggit po dyan, kasi kumakalat ngayon sa social media, ang larawan ni Erwin Tulfo na si Mr. Bindalo na kasama ang mga diskaya, mga kababayan. Nabanggit itong si Espi Soto, nabanggit itong si Rapi Tulfo po yata, mga kababayan, at ang iba pang mga senador na sangkot sa flood control. Okay? Kaya todo takip ang ginagawa, mga kababayan. Pero balang araw, matutuldukan din ang lahat ng ito. Mahuhubaran din kayo ng maskara. Okay? Magantay-antay lang po tayo at tiwala po tayo sa Brave 13, mga kababayan. Sa tingin ko, walang maghuhudas dyan. Okay? Pilit po nilang nililigawan yung dalawang magkapatid. Sa tingin ko, ay hindi po yan aatras at maghuhudas, mga kababayan. Gawin na po nila lahat ang gusto nilang gawin. Magkaso na po sila ng magkaso sa lahat ng mga nasa majority. At hindi na po yan aatras. Kasi maiksi na po ang panahon nila, mga kababayan. 2 taon na lang po mahigit ang kanilang pagmamayabang. Ang kanilang kayabangan ay magwawakas na po, mga kababayan. Kaya nagplano po sila na impeachment kay BP Sara at sa tingin po nila hindi umubra. Kaya dito po sa CONAS, mga kababayan, kaso nabubuli aso kapalpakan ni Soto, mga kababayan. Kaya ang gagawin po nila, pipigilan po nila ang Blue Ribbon. Okay? Yan po ang sa tingin ko ay gagawin po nila, mga kababayan. Okay? Kaya yan lang po ang aking maisishare po sa inyo.